Paalala ko lamang guys sa mga kasambahay na nag-refuse to work, na isang linggo pa lang nag-refuse to work na sila sa kanilang mga amo. Para nyo pong pinahamak ang inyong mga sarili. Wala pong trabahong madali. Pagdating niya sa Middle East, hindi talaga nasusunod ang kontrata. Kung gusto mong masunod ang kontrata mo, pumunta ka sa ibang bansa, sa ibang lugar, huwag sa Middle East. Yung pag-uugali ng amo, kasama yan sa trabaho. Kailangan mong pag-aralan yung ugali nila. Ikaw ang makikisama at hindi sila. Tungkol naman sa pagkain, kung madamot sila sa pagkain, ikaw na lang dumiskarte kung paano makakain, or ikaw na lang dumiskarte kung paano ka makabili ng pagkain mo. Sinasahuran naman yata kayo, so pagkasahod mo, pwede kang bumili ng pagkain mo, stock mo sa kwarto mo para may makakain ka kung ayaw kang bigyan ng pagkain. Diskartihan nyo lang. Hindi pwede yung pinagdamutan ka lang ng pagkain, sinungitan ka lang, mag-refuse to work ka na. Kaartihan po yun. Ang pag-a-abroad po ay hindi madali. Kaya nga sinasabi nila, pag nag-abroad ka, kailangan lakasan ng loob. Magtiis ka. Nasa inyo din naman po yun kung mag-refuse to work kayo. Kung may pambayad kayo sa agency nyo, sige, mag-refuse to work kayo. Pwede naman kayo mag-refuse to work kung sobra-sobra na talaga yung ginagawa ng employer nyo. Tulad ng sinasaktan kayo, yung walang hinto kakatrabaho, ginugutom, yung hindi nyo kaya, pwede kayong magpabalik sa agency nyo at mag-change employer. Pero pag sinungitan ka lang or sinigawan ka, tapos hindi ka lang nabigyan ng mga personal needs mo, mag-refuse to work ka, hindi po tama yun. Kahit wifi, kino-complain ng ating mga kasambahay. Choice po ni employer yon kung bibigyan kayo ng connection or hindi. Kung hindi kayo binigyan ng connection, pwede naman kayong bumili ng inyong mga data or pwede kayong mag-load para magkaroon kayo ng connection. Hindi po natin pwedeng i-report or i-complain na hindi kayo binibigyan ng sabon, hindi kayo pinapakunik ng wifi. Gawin po ng maayos ang inyong mga trabaho para hindi kayo pag-initan ng inyong mga employer. Wag po tayo puro reklamo. Tignan din po natin ang mga trabaho natin. Kung nagagalit ang inyong mga amo, isipin nyo kung ano yung pagkakamali, bakit siya nagagalit. Kung wala namang dahilan kung bakit siya nagagalit, obserbahan nyo muna yung pag-uugali niya. Kung may ginawa siyang hindi maganda sa'yo, mag-report kayo sa inyong mga agency. Yung agency nyo, binabaliwala nila kayo, pwede na kayong mag-direct sa OWA, DMW at lumapit sa aming mga advocate. Guys, sa totoo lang, napakadaming nag-refuse to work ngayon. Alam nyo ang ginagawa ng kanilang mga employer? Pinapakulong, binibigyan ng kaso. Paglabas doon sa kulungan, dinadala sa agency. Tapos tong agency naman, sinasabi niya kay OFW, magbayad ka. Makaka-uwi ka. Bumili ka ng plane ticket mo. Kaso si employer, ayaw magbigay ng final exit visa. So, hindi makaka-uwi si OFW. Wala pong trabahong madali. Nag-abroad ka, nag-apply ka, tapos sinigawan ka lang, hindi lang nasunod yung kontrata mo, mag-refuse to work ka na. Wala talagang nasusunod na kontrata sa bansang Middle East. Kung gusto mong masunod ang kontrata mo, pumunta ka sa ibang lugar. Huwag sa Middle East. Ito guys, pinapaalala ko lamang sa inyo yung mga gustong mag-abroad sa Middle East, pumasok ng trabahong kasambahay. Napakadaming hawak po namin ngayon ng mga OFW distress, hindi nasunod ang kanilang mga kontrata, nag-refuse to work. Wala pa tayong magagawa kung hindi talaga nasusunod ang inyong mga kontrata. Matagal na panahon na po yan, hindi na yung nagbabago. Kaya hanggat kaya nyo po tiisin, magtiis kayo. Pag natapos ang inyong mga kontrata, tsaka kayo umuwi. Mapapanood naman po ninyo yung mga vlogger sa Saudi Arabia. Saan hindi talaga nasusunod ang kanilang mga kontrata, pero ini-enjoy na lang nila ang buhay nila sa Saudi Arabia kasi kumikita sila kahit papano. Hindi ka pwede mag-vlogs tungkol sa agency mo. Hindi ka pwede mag-vlogs tungkol sa company mo, or hindi ka pwedeng mag-vlogs, i-voice out mo yung paninira tungkol sa agency mo or company mo kasi kakasuhan ka at under tayo ng kafala system. Kaya bago po mag-refuse to work, pag-isipan nyo munang maigi. Kasi pag nag-refuse to work kayo, hindi naman kayo makaka-uwi agad. Itatambak lang kayo sa accommodation ng agency. Pag natambak kayo doon, yung mga visit na staff ng agency, kung ano-anong ginagawa nila sa mga nag-refuse to work na mga OFW, hinaharas, nire-rape, sinasaktan. So, yung mga ganitong kaso is nireport na natin sa DMW na sana naman is ma-actionan agad at makauwi sila. Kung hindi buo ang loob, huwag mag-abroad. Pag hindi kaya, huwag mag-abroad. Kasi kung ganyan na mahina ang loob mo, pupunta ka sa bansang Middle East, parang pinahamak mo ang iyong sarili. Pinahamak mo na nga yung sarili, maglalabas ka pa ng pera para ibalik yung mga ginastos nila. Ano ba yung mga ginastos ng mga agency nung umalis ka? Minsan yung mga kasambahay, pinag-a-apply sila, yung passport nila, sagot yan ng agency, medical nila, o yung visa,
yung accommodation, yung pagkain nyo, pamasahe, yan, sisingilin lahat yan sa inyo. Tapos yung mga kontrata na pirmahan nyo, yung ilang buwan doon, babayaran nyo. So, paalala ko sa inyo guys, hanggat kaya, magtiis kayo. Pag hindi nyo na kaya talaga, saka kayo mag-refuse to work. Meron naman kayong probation period, 3 months, 90 days yun. Timbangin nyo kung kaya nyo or hindi. Pero pag ilang araw o ilang linggo, wag muna kayong mag-refuse to work. Sayang din naman yung mga hirap yung nag-apply. Ha? Kasi nakaka-stress na guys, napakadaming humihingi ng tulong. Halos lahat refuse to work. So, tinatanong ko sila, kailangan nilang mag-report sa kanilang mga agency. Kadalasan ng reason nila nagugutom, pagod sa trabaho. Wala naman talagang trabahong madali. Kaya nga tayo naghanap ng trabaho. Siyempre, mapapagod tayo. Kung pagod ka, magpahinga ka. Diskartehan mo kung paano ka magpahinga. Pumunta ka sa CR, magpahinga ka doon. Hindi dahilan na mag-refuse to work ka. Paano yung mga pangarap mo? Diba? Nakaka-stress guys. Sobrang dami nang humihingi ng tulong. Hindi na mahinto ang aking mga WhatsApp, Messenger, at lahat ng aking mga social media account.